kang kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, hallelujah. So, oras na ito, Panginoon, patuloy po akong lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na umaano, Panginoon, na Lord, wala po akong magagawa without Lord God. Patuloy po akong hihingi, Panginoon, ng iyong ganang na presensya, Panginoon. Hallelujah, patuloy po akong itago sa inyong lugar. Likuran, O God. Hallelujah, Lord, patuloy po. Humingi po ako ng kapatawaran, Lord God. Hallelujah, sa aking mga pagkulang sa inyo, Panginoon. Sa mga bagay, Panginoon, na hindi mabuti, Panginoon, sa aking buhay, Panginoon. Patuloy po itong tinataas sa inyo, Lord. Patuloy mo po akong pagpuhin ng glory to glory, Lord God. At Lord, Panginoon, hallelujah, sa mensahe nito, Lord, patuloy kayo mangusap, Panginoon. Hallelujah, sa bawat isa, Lord, ganun din sa akin, Lord. Panginoon, patuloy na ibigay niyo sa akin yung wisdom, Lord, sa aralin namin na ito, Panginoon. At patuloy, Panginoon, kayo po ang mataas, Panginoon, hallelujah, sa aming pag-aaral, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyong kabutihan at patuloy namin na-acknowledge, Panginoon, ang inyong wala na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah. Be our guest, Panginoon, sa gabi nito, Lord. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Sa inyo po namin tinataas ang pinakamataas ang pagpulit pa sa salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Puri ng Panginoon. Ang ating topic is, ano po, hindi pinahintulutang layunin. Hallelujah. Yun po ang ating pag-aaral ngayon. O yung tinatawag na forbidden purpose. Tama po ba, Pastora? Forbidden purpose. Hindi pinahintulutang layunin. Amen po rin ng Panginoon. Ang scripture po natin ay matatagpuan sa 2 Samuel 7. 2 Samuel 7, chapter 7, verse 1 to 17. So, babasahin ko po yung ating po scripture muna. Si David ay panatag na nakatira sa kanyang bahay sa tulong ni Yahweh. Hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag na si Nathan at sinabing, nakikita mong nakatira ako sa tahanang Cedro, ngunit ang kaba ng Diyos ay sa tolda lamang. Sumagot si Nathan, sagawa mo ang iyong iniisip. 2 Samuel, ikalawang Samuel, chapter 7, verse 1 to 17. Ayan. Patuloy ko po. Verse 3, sumagot si Nathan, isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat si Yahweh ay sumasa iyo. 4, ngunit ng gabing iyo ay sinabi ni Yahweh kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, nangusap po ang Panginoon, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon doon na pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sino mang hukom tungkol sa tahanang Cedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. 8. Sabihin mo rin sa lingkod mo si David ang salitang ito ni Yahweh. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinunang ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anyang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nililipod. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. 10. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat ng maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ay sasabi sa iyo, papatatagin ko ang iyong sambahayan. 12. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo, patatatagin ko ang kanyang kaharian. 13. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. 15. Ngunit ang paglingap ko sa kanya ay hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kaharian ay hindi mawawaglit sa aking paningin at manatili ang iyong trono. Sinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh. So, amen. Puri ng Panginoon, yun po ang ating scripture. So, magsisimula po sa isang istorya. Meron daw pong isang babae, o isang batang babae na high school pa po siya. Alam na po niya sa puso niya na siya ay magiging isang misyonaryo. Nung po siya ay umattend ng isang seminar sa pagiging misyonaryo, yung mga hirap at saka yung tagumpay na matatamo ng isang missionary
damang-dama niya sa puso niya na sabi niya, Panginoon, ako yung magiging isang misyonaryo. Yun po ang sabi niya. So ito pong babae na to, pagkatapos niya pong gumraduate ng high school, ang sabi niya sa sarili niya, talagang ako'y magiging misyonaryo. So nung pagka-graduate po niya, pumasok po siya sa isang Bible school. So pagpasok niya po sa Bible school, na siya po yung nag-aaral ng pagiging isang misyonaryo. So hanggang sa makagraduate po siya, yun po ang ginawa niya. Talagang yun na yung nasa puso niya, nasa isip niya, sa damdamin niya, siya yung magiging isang misyonaryo. Hanggang mga ilang linggo na lang po bago siya pumunta sa pagmimisyon niya sa ibang bansa, bigla pong na-aksidente yung kanyang kapatid, yung kanyang nag-iisang kapatid at saka yung asawa nito. So nung na-aksidente po sila sa pagdadrive, namatay po yung mag-asawa. So yung meron pong 4 na anak, ito pong mag-asawa nito. So yung pong 4 na anak, ano na po sila wala na silang magulang, tapos sila lang ang magkapatid. So, yung 4 na bata, automatic binili. Kumbaga siya ang kailangang ang tumingin. So, hanggang sabi niya nga, Panginoon, paano ba ako magmimisyon? Meron akong mga bata. So, naisipan pa nga niya na, dali na lang sa bahay ang punan. Pero syempre, sabi nga natin, blood is thicker than water, nanaig pa rin yung pagmamahal niya sa mga pamangkin niya, inako niya yung mga bata. So, naging mabuting magulang siya sa mga batang ito. Hanggang gabi-gabi, pinapanalangin niya ito. Tunay nga kung iisipin natin, matatanong natin, Panginoon, bakit ganun yung nangyari sa babae nito? Although yung desire niya sa puso niya is napaka-strong. Gustong-gusto niyang maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagmimisyon. Pero ibinigay ng Panginoon itong mga balakid na ito, hindi siya makapag-mission ngayon. So, merong dito na sabi nga, yung sa isang banda, sabi nga, yung mga magulang ng mga bata, hindi sila Kristiyano Kumbaga, hindi ganun kalibutan ng mga Kristiyano. So, itong babae nito, pinalaki niya yung mga bata sa isang Kristiyanong pamilya, sa isang masayang pamilya. So, hanggang sa dumating na yung mga bata, ready to go na, pwede na lumabas yung mga bata. Pwede na silang makalaya. Yung babae matanda na, hindi niya na mapupulpil yung kanyang pagiging isang misyonaryo. So, sabi nga, ano ba ang plano ng Panginoon? But, kung titignan natin, alam niyo kung nangyari sa buhay nitong babae na ito, sabi nga, yung 4 na bata na inalagaan niya, they all went to mission. Ang lahat ng ito naging missionary, pero siya, hindi siya naging missionary. So, kung titignan natin, yung plano ng Panginoon is very different from the plan of man. Yung isip ng tao is very different from yung wisdom ng tao. So, bumalik ulit, okay, ito yung kwento. So, ayun na po yun. So, punta na po tayo sa 2 Samuel 7:1-17, yung ating scripture. Ang sabi natin, di ba, hindi pinahihintulutang layunin. So, katulad dun sa babae na yun, yun po yung ating topic na yun. Amen po rin ng Panginoon. Ang sabi po, doon po sa 2 Samuel, di ba po ang sabi, yung na-picture natin dito, yung isang hari na nag-alala, di ba sabi niya, gusto kong patayuan ang Panginoon ng isang kaharian. Sabi niya, di ba, dun sa 2 Samuel, yun yung kanyang desire. Yung desire ng puso ni King David is gusto niyang patayuan ng Panginoon ng isang magandang tahanan, isang magandang templo. Kasi nung panahon na yon, nakatira lang sa isang tolda. Ay, yung tolda, siguro kung imagine natin, isang tent, no? Doon lang nakatira. Yun lang ang ginawang tahanan ng Panginoon ng time yun. So si King David, as a king, naninirahan siya sa isang napakagandang tirahan na kumbaga talagang fit para sa isang hari. So isang araw naisipan niya at nakasilip siya sa bintana, nakita niya na nandito ako sa isang magandang kaharian, samantalang ang tolda ng Panginoon ay nasa baba at kumbaga ulan arawin. So sinabi niya ito, di ba kay King Nathan, sabi niya, King Nathan, gusto kong patayuan ng Panginoon. But then, sabi nga ni King Nathan, go, walang masama doon sa plano mo, go, maganda yung plano mo, kahit naman siguro sino. Basta mabuting layunin, di ba sabi nga natin, mabuting naman yung layunin, bakit hindi? Mama! Diba? So ito po yung natin ngayon. Sabi nga, hindi inaccept ng Lord na patayuan siya. Diba sabi niya, hindi, David, hindi mo ako patatayuan ng kaharian. So, di ba yun yung ating pag-aaralan? So, sabi natin, pinag-aaralan natin forbidden purpose, hindi pinahintulutang layunin. So, ito yung natin. Sabi nga, bakit hindi pinahintulutan? So, meron tayong mga dito, pag-aaralan. Sabi niya, hindi pinahintulutan, pero hindi mali. Sabi niya, forbidden but not wrong. Sabi niya, hindi pinahintulutan, pero hindi mali. Sabi gano'n. Ang Panginoon daw, hindi niya hinayaan na patayuan siya ni King David ng bahay kasi sabi niya,
Kumbaga, wala siyang templo, di ba? From that time na nilabas niya ang Israel mula sa slavery. Isipin niyo, ang tagal na nun, wala siyang tirahan. So, naisipan ni King David. So, bilang, kumbaga, kung ano yung matutuwa ng Panginoon, di ba? Iniisipan ako ni King David. Pero sabi nga, hindi inalaw ng Lord na tayuan siya. Kasi sabi nga niya, mula pa nun, wala siyang bahay. Sabi niya, hindi sinabi ng Panginoon na mali yung idea niya na patayuan siya ng templo. But ang sabi lang, Panginoon, hindi ito yung tamang panahon para tayuan mo ako. Basahin po natin sa 2 Chronicles, ang sabi nga po dito. Hindi naman totally dinis-approve ng Panginoon. 1 Chronicles pala. 1 Chronicles 22:8. Ngunit sinaway niya ako, sinabi niya sa akin na marami akong nautang na buhay sa mahabang panahon ng aking pakikidigma. Kaya ayaw niya ako magtayo ng templo para sa kanya. So sinaway siya ng Panginoon, hindi inalaw ng Panginoon. Kasi nga po, sabi nga, hindi tama yung panahon para tayuan siya. And hindi, kumbaga, hindi din, sabi ng Panginoon, di ba? Kumbaga, marami na siyang nagawa nakidigma na kasi siya para sa kanya. So, yun yung una daw. Tapos meron daw dalawang bagay. Bakit ba? Ano daw ba yung, baga di ba, hindi nga inapprove ng Lord kasi nga hindi daw tama yung panahon. Pero in that situation, meron ding bagay na inapprove ang Lord. May dalawang bagay na hindi naman sa mali di ba? Hindi naman mali yung kagustuhan niya. May dalawang bagay daw doon na hindi naman inapprove ng Lord. Sabi nga yung spirit, nung nag-offer siya, sabi niya, is tama. Sabi nga, the spirit in within the offer was right, sabi nga ganun. Nakatama yung espiritu ni King David nung in-offer niya yung kanyang kasi wala naman siyang ibang iniisip hindi naman niya inisip yung sarili niya para maluwalhati kung papatayuan niya ng templo ng Panginoon. Kundi inisip niya para sa ikabubuti ng Panginoon. Yung puso ni King David was in the right place, sabi niya, was right, sabi niya, tama yung gusto niya, sabi niya ganun. Walang mali sa spirito niya nung nag-offer siya sa Lord. And the Lord in-appreciate ng Lord yung motive niya ng kanyang puso. Sabi nga, yung kadalasan daw, yung mga hari, di ba pag naging hari na, minsan ang tao din, pagka tumaas na o nagkaroon na ng posisyon sa buhay, nakakalimutan na kung sino ba nagbigay ng posisyon. Sino ba ang sa'yo, nag-bless sa'yo. Minsan may mga ganong sitwasyon ng tao na nakakalimutan na rin ng Panginoon. But King David, hindi niya ginawa yun. Kumbaga sa puso niya, alam niya, yung pagmamahal niya sa Panginoon, parating nandiyan dyan. Sabi nga, hindi niya maatim na makita, di ba? Yung kalagayan ng Panginoon na nandoon lang siya sa tent. Tinignan ng Panginoon yung puso niya. At sabi nga, kahit hindi niya inalaw si David, meron siyang planong ipupulpil para sa kanya. Yung ipupulpil din naman niya yung dream na yun Sabi nga ng Lord, ipupulpil ko rin yung dream na yan, pero hindi ikaw ang gagawa. Sabi niya gano'n. At sabi nga ng Panginoon, i-bless kita ng greatly. Yung second doon, sabi nga, di ba sabi natin kanina, hindi inalaw, pero hindi naman mali. Sabi nga, kasi tama naman yung spirito niya Diba? Tapos meron pang isang tama, sabi yung object ng kanyang desire. Ano ba yung object ng desire niya? Yung patayuan nga ng templo ng Panginoon. Tama naman Pero, kumbaga nga, hindi lang inalaw ng Lord. Pero tama naman. Sabi nga, hindi naman sinabi ng Lord na ang templo ay isang hindi magandang idea. But ang sabi lang ng Panginoon, merong mga bagay na kailangan natin maintindihan. Kailangan natin i-note, sabi ng gano'n, about tungkol sa temple. Sabi nga, yung temple daw, sabi nga, hindi naman ito yung lugar kasi, sabi niya gano'n, kung saan siya ay naninirahan ng Panginoon. Ito daw yung dapat natin tandaan bilang Kristiyana. Sabi niya, hindi naman doon sa ark nakatira ang Panginoon Sabi nga nun, hindi naman siya doon lang naka-stay. Sabi niya, yung presensya kasi ng Panginoon ay nasa kanyang mga tao. Walang fixed location, sabi niya. Sabi niya, dapat daw, sabi niya gano'n, hindi gusto ng Panginoon na, kumbaga, nung time na yun, magkaroon ng church building para sa kanya. Kasi nga, ang pinapakita niya nung time na yun sa mga tao is, I live sa aking mga tao. Nabubuhay ako sa aking mga, namumuhay ako or nananahan ako, yung tamang salita,
sa aking mga tao, to my people. Naninirahan ng Panginoon sa bawat nananampalataya sa Kanya, sa bawat puso ng mananampalataya. Sabi niya gano'n. Tsaka, sabi nga, hindi naman daw yun yung lugar kung saan mo makikita ang Panginoon. Sabi nga gano'n. Ang importante daw, yung daw kasi yung palang tolda, nung time na yun, is just, parang ano lang ng unity. Ano bang tawag doon? Yung, parang symbolize of unity lang pala yung art nung time na yun. Or yung kanyang, ano ko bang tawag doon? Yung temple niya, yung tolda niya, is, nagsisimbol lang pala ito ng unity ng Israelites nung time na yun eh. Kasi sila nagtitipon. Yun lang ang unity na inaano nila. So, hindi siya pwedeng patayuan. So sabi ng Panginoon, tama naman yung object mo eh. Gusto mo akong patayuan. Pero sabi nga ng Panginoon, dapat nyo munang malaman na sabi nga niya, I live in your heart. Sa mga puso nyo ako naninirahan. Kasama nyo ako, hindi ako naninirahan doon. At saka sabi nga ng Panginoon sabi niya, your offspring, sabi niya yung anak mo. Sabi niya gano'n, yun ang magbibuild ng temple para sa akin. And referring to King Solomon. Diba? Amen. Sabi nga, pag dinideny daw ng Panginoon yung mga desire natin, sabi niya, tanungin din daw natin yung mga sarili natin. Na, kumbaga, isang tanong na, kumbaga, tama ba yung spirito natin nung humihingi tayo sa Panginoon or nung nagdudulog tayo sa Panginoon, and then yung object natin, tama daw ba? Sabi nga po, kumbaga, ano ba tayo, honest ba tayo sa paghingi sa Panginoon, or we have some motives? Kasi nga po, God knows our motives. Pero kahit nga minsan tama yung motives natin, hindi pa rin inaalam ng Panginoon. Amen. Kasi nga po, God has still His own plan para sa atin. It may not be, sabi nga po, our own way. Amen. So sabi natin, yung una is, sabi nga, forbidden but not wrong. So yung ikalawa naman, is, sabi nga natin kanina, di ba, yung object is tama eh. Tama yung object, tama yung ano niya, tama yung spirit niya, pero hindi inalaw ng Panginoon. So yung ikalawa naman is forbidden with good reason. Sabi niya, hindi inalaw, pero may magandang dahilan ng Panginoon. Bakit hindi inalaw? So sabi niya, merong daw 4 na rason, bakit ba hindi inalaw ng Panginoon si King David na mag-build ng temple. So kasi siya yung natin, yung pinagaan sa kanya tayo nakapokus kay King David. So sabi nga, kasi nga po daw, yung presensya ng Panginoon, sabi niya may 4 na rason bakit hindi inalaw ng Lord si King David na siyang magpatayo. Kasi nga sabi ng Panginoon, dun sa unang rason, sabi niya, ang presensya kasi ng Panginoon ay hindi nananatili sa iisa lang lokasyon. Nung time daw na yon, Digmaan kasi. Oo, yung digmaan ngayon, nakuha ni Ate Dang. Nung time na yon, yung Israel nung inilabas puro digmaan, diba? So they go from places to places, diba? Hindi nananatili sa isang lugar. So hindi, sabi nga, hindi ang Panginoon nananatili lang sa isang lugar. Kailangan kasama niya yung mga tao niya sa pakikidigma, diba? Lumalakad sila, lumalakad. Hindi daw, kumbaga, yung presence ng Lord, kumbaga, kailangan kasama ng mga tao. Hindi necessary yung magkaroon ng palatial temple o yung palasyo, yung malapalasyong templo ng Panginoon. Kasi nga, kasama niya yung mga tao na nakikidigma siya. Napakahalaga ng presensya ng Panginoon o ng presensya ng kanyang templong time na yun. So, ayun. Una, sabi nga, di ba? May magandang dahilan kaya ayaw niya. Kasi nga, kailangan siyang makasama ng mga tao. Diba? Ikalawa naman, yung absence of divine direction. Sabi niya, kasi, hindi inas ng Lord. Kumbaga, hindi naman kasi nag-ask ng Lord Kumbaga, hindi naman sinabi ng Panginoon kay King David na, tayuan mo ako ng templo, o ng magandang templo. Kailangan daw yung divine direction. Yung Panginoon ang mangungusap sa iyo. Siya ang magsasabi sa iyo kung ano ba yung dapat mong gawin. Sabi nga, hindi kinumandang Lord siya na magtayo sa kanya dahil kumbaga, hindi rin naman tama yung panahon. Diba, nakita may gera-gera nga nung time na yun. So, ayun, absence of divine direction. Hindi niya hinintay yung ask ng Lord. Tapos yung letter, yung ikatlo naman, the time still wasn't right. Hindi pa rin tama. Ayun, ganyan, nabanggit na natin kanina. Hindi tama
yung panahon, yung time na yon, hindi pa rin tama. Kasi hindi pa rin settle yung land noon di ba? Hindi pa nakasettle yung land ng Lord noon. Kung baga, ongoing pa rin yung mga wars ng neighbors. So, kung magtatayo ng templo, nung panahon na yun ni King David, mahahati yung atensyon ni King David, hindi mapupokus doon sa pakikipag-battle. So, kasi yun yung design ng Lord sa kanya Doon sa kumbaga, alisin yung mga kaaway nung time na yun ng mga Israelita. So, yun yung design ng Lord sa kanya. Kumbaga, maybe isang magandang idea na nakita niya na patayuan ng bahay, but sa Lord, sabi niya nga, hindi pa tamang panahon kasi mahahati yung atensyon ng mga tao. So, yun yung ikatlo. So, yung ikaapat naman, yung maling tao, wrong man. Hindi siya ang pinili ng Panginoon. Maaaring, kumbaga, sa buhay natin bilang Kristiyano, hindi naman tayo yung para dito. O hindi tayo para sa ganun. Meron tayong dinesign ng Lord kung saan lang tayo po pwede. So, si King David, sabi nga niya kanina ng Panginoon kanina, di ba, dun sa 2 Chronicles, yung marami na siyang, hindi siya inalaw ng Panginoon kasi sabi nga, marami na siyang naikaligma. Yun na yung way na binigay niya sa Panginoon na in-honor niya Yung nakipagdigma siya para sa Kanya. Amen. Diyan pa po ba tayo? Masyadong malayo. Amen. So, yung naman, yung kasi, amen. So, yung number 1 nga natin, sabi nga, ito yung sabi kanina, di ba? Habang kasi ito forbidden with good reason, sabi nga, kasi yung God's presence was not, yung number 1, God's presence was not confined to a location. Number 2, the absence of divine direction. Tapos yung 3, the times still wasn't right. Sabi ganon. At yung number 4, yung wrong man, hindi siya yung tamang tao para doon. So, number 3 naman, so, marami kasi siyang number 3, sabi nga, forbidden in a gracious manner. Although, sabi ng Panginoon, huwag mo akong patayuan ng pero di ba minsan ang tao pag sinabing, hindi na, huwag na, nasasaktan tayo. Pero sabi nga dito, ipinakita naman ng Panginoon, yung kamuga parang mabuti pa rin pag sabi niya, mahal kong David. Di ba sabi niya, mahal kong David. Ilang beses din niyang sinabi na, kumbaga, huwag na. Kasi sabi niya nga, marami nang nabumis na dugo sa iyong mga kamay, kaya kumbaga hayaan mong yung anak mo na lang ang mag-ano sa akin, ang magpatayo. Amen. Sabi nga dito, God was most gracious, sabi niya, in a manner na kung saan sinabi niya kay King David na huwag na siyang patawan ng templo. Number 1 daw, yan, ang dami kasi 1. So, God showed David a regard, sabi niya ganon. Sabi niya, sinabi naman niya kay David na, kumbaga yung parang may mataas na pagtingin kay David na sabi niya, my servant, sabi niya, o aking sabi niya, my servant David, sabi niya gano'n. Although sinasabi niya na ayaw niya siyang pagawan, pero kumbaga parang ipinakita niya pa rin yung pagtingin niya kay King David na hindi naman niya siya inaayawan dahil sa ayaw niya. Pagkus meron lang siyang rason. Diba? At niremind yung letter B naman, yung niremind ng Lord si David na kumbaga ano na ba yung mga nagawa niya? Marami na siyang nagawa para sa kanya. And number 3 naman doon, sabi niya nga, niremind na rin ng Lord, yung stability daw, yung stability is very important. Kasi nga, hindi pa stable yung land doon. So, ganun daw. And then, yung letter D, yung God promised David, sabi nga, iba sabi ng Panginoon, although hindi ko naman hinihingi sa iyo na patayuan mo or hindi mo gagawin yun sa akin, pagpapalain pa rin kita. Diba? Sabi ng Panginoon, gusto ko nang gawin, pero pagpapalain pa rin kita kahit na hindi mo gawin yan sa akin. Yun yung sinasabi na yung enduring dynasty. Diba yung enduring dynasty? Kasi si Jesus Christ was from the lipi, galing siya sa lipi ni King David, diba? So yun yung enduring dynasty na sinasabi. Although nawala na yung pagiging king niya, but still, si Jesus Christ is still a king. Diba? Nananatili siyang hari. Sabi nga, dinesire ni David na ipagtayo siya ng bahay. But ang Panginoon, i-desire naman na i-build din siya ng kanyang bahay. So, dalawang klase daw yung ibig sabihin ng bahay. Di ba, yung bahay is isang tinitirahan at isang bahay na inuuwian. Ibig sabihin may pamilya. So, i-desire ng Panginoon, ni King David na patayuan siya ng kanyang tahanan. At kumbaga,
ang Panginoon naman ay nagbigay ng sariling plano sa kanya na kumbaga yung desire naman ng Panginoon sa kanya is bibigyan siya ng kanyang pamilya. Yun nga yung naging lipi ni Jesus Christ para sa kanya. Di ba po sabi nga, na-ended na yung pagiging king niya. But the King of all kings is still on throne, si Jesus Christ. So yun yung pangako ng Panginoon sa kanya. And yung ito na yung last, medyo magulo ba? Number 4, yung forbidden, sabi nga, for a larger purpose. Hindi pinahintulutan para sa isang malaking layunin. Sabi nga, yung purpose ng Panginoon is napakalaki for King David. Sabi nga, hindi niya mai-imagine kung ano ba yung gusto ng Panginoon na i-build para sa kanya. Kasi, ano na lang hinangad na lang na patayuan ng Panginoon ng isang malaking tahanan, pero higit ang pinalano ng Panginoon para sa kanya. Yun nga yung pagkakaroon niya ng enduring dynasty. Sabi nga, David's plan involved building a temple. Yung temple was a temporary structure lang yun yung binibuild niya para sa Panginoon. Sabi nga, masisira din ito sa pagdating ng panahon. Pero yung plano ng Panginoon para kay King David was a lasting at saka yung hindi na siya masisira. Ito yung plano ng Panginoon na salvation para sa lahat. Amen. Sabi nga, yung sa verse 12 nga, di ba sabi niya, yung kingdom ni Solomon, sabi niya, Solomon's kingdom didn't last forever. So ito yung sinasabi ko niya, last forever. Even the line of David as earthly king ended. But still, sabi ko nga, di ba, yung King of Kings and the Lord of Lords is still on throne, si Jesus Christ. Sabi nga po. Yung plano daw ng Panginoon para sa atin, sabi nga, yung plano ng Panginoon para sa buhay ni King David, kasama na rito yung buhay ng tagapagligtas, hindi lamang yung buhay ni King David. Kasi hinangad niya para sa Panginoon yung best, hinangad ng Panginoon yung mas best para sa kanya. Although tinanggihan ng Panginoon yung plano sa kanya. Sabi nga po, kumbaga katulad nga po nung kanina, yung babae kanina, yung sabi nga natin kanina. Ito na po, tapos na. Ayan, katulad nga po nung babae kanina, sabi nga po, hindi daw po yung sa panlabas na anyo yung dapat na nakikita natin. Kumbaga, kung yung pinlano natin sa buhay natin, the best para sa Panginoon. Kung hindi, minsan sabi natin, gusto kong maging ganito, gusto ko ng ganito para sa Panginoon. Pero kung minsan, hindi yun yung binibigay na paraan ng Panginoon sa atin, or hindi yun yung nasusunod para sa atin bilang tao. So sabi ko nga, kumbaga, yung plano, hindi yung nakikita natin yung mangyayari, kundi yung plano ng Panginoon. Katulad ng babae, hinangad niyang maglingkod sa Panginoon, pero hindi pala yun yung plano ng Panginoon para sa kanya. Higit pa yung binigay ng Panginoon para sa kanya. So si King David, ganoon din, kumbaga, yung short ng ating story, hinagad niya para sa Panginoon yung best, pero hindi inalaw ng Panginoon. Pero yung hinangad, kumbaga, yung in-return naman ng Lord sa kanya is very best. Kumbaga, sabi nga, long and enduring dynasty. And yun yung pagkabuhay ni Jesus Christ, yung Savior of the world. So, ayun po. Amen.